May mga lihim ang probinsya na mas malalim pa sa mga ugat ng pinakamatatandang puno nito, at isa roon ang aking natuklasan sa Barrio San Lazaro. Hindi ko inakala na ang pag-uwi ko sa sinilangan baryo ng aking yumaong ina, ang Barrio San Lazaro, pagkatapos ng halos 2 dekada, ay magiging simula ng isang karanasan na yayanig sa lahat ng aking paniniwala. Dala ko ang abo niya, habilin niyang ihatid sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang dito. Mahaba ang naging biyahe mula Maynila. Bus na tila walang katapusan ng paghinto, sinundan ng maalog na pagsakay sa tricycle sa bakubakong daan na nilamon na ng alikabok at mga gumagapang na halaman. Pagdating ko, tila isang larawan mula sa nakaraan ang sumalubong sa akin. Malawak na palayan na hinahalikan ng ginintuang liwanag ng hapon, mga kalabaw na mabagal na umumuya, mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid. Payapa, ngunit sa paglubog ng araw, kasabay ng mabilis na pagdilim na tila sinakmal ng mga bundok ang natitirang liwanag, ibang pakiramdam ang gumapang sa akin. Ang katahimikan ay hindi na payapa, kundi mabigat, halos nakabibingi. Sinalubong ako ni Lola Ising, kapatid ng aking lola sa ina, sa kanyang maliit ngunit malinis na bahay na kahoy. Bakas sa kanyang mga mata ang lungkot sa pagpanaw ni Mama, ngunit may kasama itong init ng pagtanggap. Gayunpaman, may bahagyang kislap ng pag-aalala akong napansin nang sinabi kong magtatagal ako ng ilang linggo. Habang inihahanda niya ang hapunan naming tinolang manok na may tanim niyang papaya, napansin ko ang mga nakasabit na bungkos ng bawang malapit sa bintana at pinto, at ang maliit na botelyang may langis at kung anong mga ugat sa alkar nito, katabi ng kupas ng larawan ni Hesukristo. Naisip ko marahil ay bahagi lang ito ng tradisyon sa probinsya, mga paniniwala ng matatanda. Ngunit habang kumakain kami sa liwanag ng nag-iisang bombilya at ang tanging naririnig ay ang pag-aspas ng mga pakpak ng gamo-gamo at ang mga huni ng kuliglig na tila nagbabanta mula sa labas, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagiging banyaga, ng kaunting kaba, na parang may mga bagay sa San Lazaro na hindi basta mauunawaan ng isang tagalungsod na gaya ko. Ipinaalala sa akin ni Lola Ising na dapat laging mag-ingat sa paglalakad sa gabi at iwasan ang mga madidilim na lugar. Payo na tinanguan ko lang bagamat may kung anong kumutob sa dibdib ko. 2 araw pa lang ako sa San Lazaro nang kumalat ang balita tungkol sa biglaang pagpanaw ni Mang Selo, isang matagal nang kapitbahay at kumpare raw ni Lolo na hindi ko na inabutan. Ayon kay Lola Ising, malakas pa raw ito kahapon, ngunit natagpuan na lamang na hindi na humihinga sa kanyang papag kaninang umaga. Bangungot daw sabi ng ilan, sakit sa puso, hula ng iba, walang nakakaalam ng sigurado. Dahil kilala ng pamilya namin si Mang Selo, isinama ako ni Lola Ising sa lamay kinagabihan. Ang lamay ay idinaraos sa bakuran ng maliit na bahay ni Mang Selo, isang pansamantalang silungan na gawa sa trapal at kawayan ang itinayo, at doon nakalagay ang simpleng kabaong na yari sa mura ngunit bagong barnis na kahoy. Maraming tao, mga kaanak, kaibigan, kapitbahay, ang iba ay tahimik na nakaupo sa mga bangong plastik. Ang iba ay nagkukumpulan sa isang sulok para sa sakla, ang sugal na karaniwan sa mga lamay dito. Mayroon ding walang tigil na daloy ng kape at tinapay para sa mga nagpupuyat,
Ngunit sa kabila ng ingay na mga naglalaro ng baraha at mga paminsan-minsang tawanan, may mabigat na tensyon sa hangin. Napansin ko ang madalas na pagsulyap ng mga tao sa kabaong, lalo na ng mga matatanda, na para bang binabantayan ito ng husto. Ang mga ilaw sa paligid ng kabaong ay hindi pinapatay at may mga nakatatandang lalaki na palipat-lipat na nakatayo malapit dito, mga matay mapagmatyag. Nakita ko ang ilang kakaibang bagay na hindi ko maintindihan noon. May isang maliit na platito ng asin sa paanan ng kabaong. May mga bulong-buluman akong naririnig tungkol sa kahalagahan ng pagbabantay hanggang umaga, na hindi dapat iwanan ang patay ng mag-isa. Lumapit sa akin si Lola Ising at habang inaabutan ako ng kape, ibinulong niya na kailangang mag-ingat at magdasal palagi, lalo na sa mga gabing may pinabantayan. Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kaba na naramdaman ko noong unang gabi ko rito ay tila mas lumalim pa. May kakaibang takot na bumabalot sa gabing iyon. Isang takot na hindi lamang dahil sa pagluluksa sa isang pumanaw. Ang bahay ni Lola Ising ay hindi gaanong kalayuan sa bahay ng namayapang si Mang Selo. Marahil ay 3 bahay lang ang pagitan kung dadaan sa likuran. Kaya naman ng gabing iyon, pagkatapos naming umuwi mula sa lamay bandang hating gabi, hindi ako agad nakatulog. Tang mga imahe mula sa lamay, ang kabaong, ang mga mapagmatyag na mata, ang mga bulungan, ay paulit-ulit sa isip ko at sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, doon ko sila unang narinig. Hindi ito ordinaryong tunog ng hayop. May kakaibang ritmo sa kaluskos na iyon. Parang mga tuyong sanga na tinatapapan, ngunit may kasamang tila pagkayod o pagkamot sa lupa. Paulit-ulit, nagmumula sa direksyon ng lamay o marahil sa maliit na sementeryo sa likod ng kapilya na hindi rin kalayuan. Sinundan ito ng isang mahina, garalgal na ungol. Hindi ito tahol ng aso. Mas malalim ito, mas mabagsik, parang nagmumula sa lalamunan ng isang nilalang na hindi ko mawari kung ano. Nanindig ang mga balahibo ko. Sinubukan kong isipin na baka malaking asong gubat lang iyon o bata mga lasing na nag-iingay pa uwi mula sa lamay. Ngunit ang tunog ay masyadong kakaiba, masyadong nakakakilabot. Umangon ako at dahan-dahang sumilip sa siwang ng bintanang kapis. Wala akong makita kundi ang siksik na kadiliman sa labas na tila mas kumapal pa. Ang mga kuliglig na kanina'y maingay ay biglang natahimik. Narinig ko ulit ang pagkayod sa lupa, mas malapit na ngayon, marahil nasa hangganan lang ng bakuran namin. May kasama itong parang pagsinghot, malakas at basa. Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Naisip kong gisingin si Lola Ising. Ngunit ano ang sasabihin ko? Na may naririnig akong kakaiba? Baka isipin niyang nababaliw na ako o dala lang ng pagod at pagkabigla sa mga nangyayari. Pinili kong manatili sa loob ng kwarto, nakikinig sa mga tunog na iyon hanggang sa unti-unti itong naglaho, kasabay ng pamumukadkad ng liwanag sa silangan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ng sinangag at tuyo, nagbakasakali akong banggitin kay Lola Ising ang tungkol sa mga narinig ko. Hindi ko idinetalye ang lahat. Sinabi ko lang na may mga kakaibang ingay akong narinig kagabi. Nakita ko ang muling paglitaw ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing may mga bagay raw talaga sa gabing hindi dapat pinapansin at mas mabuting ipagdasal na lang ang mga kaluluwang hindi matahimik. Ang kanyang hindi direktang pagkumpirma ay mas nagpalala pa sa aking kaba.
Tila may panganib na gumagala sa San Lazaro pagsapit ng gabi. Panganib na ayaw pangalanan ng mga matatanda. Inilibing si Mang Selo kinabukasan pagkatapos ng ikatlong gabi ng lamay. Isang simpleng prosesyon ang naghatid sa kanya sa maliit na sementeryo ng baryo na nasa paanan ng isang burol sa likod ng lumang kapilya. Payapa naman ang libing, bagamat mabigat pa rin ang pakiramdam ng marami. Akala ko'y tapos na ang lahat, na babalik na sa normal ang takbo ng buhay sa San Lazaro. Ngunit makalipas lamang ang isang araw mula nang maihatid si Mang Selo sa kanyang huling hantungan, isang balita ang mabilis na gumimbal sa buong baryo. May nakadiskubre raw sa puntod ni Mang Selo. Ito ay ginalaw. Nagtungo ako ron kasama si Lola Ising at ang ilan pang mga usyosong kapitbahay. Ang tanawin ay nakapanlulumo at nakapamingilabot. Ang lupa sa ibabaw ng pinaglibingan ay halatang hinalukay. Malalaking tipak ng lupa ang nakakalat sa paligid. Ang simpleng kus na kahoy na ipinantanda sa puntod ay nakatabingi, tila pilit na iwinaksi. May mga bakas sa paligid na hindi ko mawari kung gawa ng tao o hayop. Malalalim na kalmot sa lupa at ilang malalaking yapak na malabo na ang korte dahil sa pagkatuyo ng putik. Nagkumpulan ang mga tao, sari-sari ang reaksyon. May mga nagagalit, sinisisi ang mga walang galang na lasing o mga kabataan. May mga nagsasabing baka malalaking asong gubat na naghahanap ng makakain. Ngunit kitang-kita ko ang takot sa mukha ng mga matatanda. Nagtitinginan sila, nagbubulungan ng mga salitang hindi ko marinig ng buo. Ang pariralang hindi ordinaryo at hindi gawain ng tao ay paulit-ulit kong naririnig. Walang gustong magsabi ng diretsyo, pero ramdam ko ang tinutukoy nila. Para sa akin, ito na ang kumpirmasyon. Ang mga tunog na narinig ko nung gabi ng lamay, ang pagkayod, ang ungol, hindi iyon gawa ng ordinaryong hayop. Ito ang resulta. May kung anong nilalang ang nagtangkang lapastanganin ang puntod ni Mang Selo. Habang nakatayo kami ron, sa harap ng nilapastangang libingan, nilapitan ako ni Lola Ising. Hindi siya nagsalita, ngunit hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit at sa kanyang mga mata nabasa ko ang isang tahimik na babala at ang pag-amin sa isang katotohanang matagal ng kinatatakutan sa baryo San Lazaro. Ang katahimikan ng probinsya ay may kasamang dilim na nagsisimula ng magpakita